Ngayong higit 3 dekada na ang nakalilipas, nagbalik tanaw ang ilang residente sa lungsod ng Baguio sa kanilang karanasan nang tumama ang mapaminsalang lindol noong July 16, 1990. Kung paano sila bumangon sa kabila ng trahedya, alamin sa sentro ng balita ni Janice Dennis. Muling binalikan ng mga residente ng Baguio City ang trahedya ng magnitude 7.8 na lindol noong July 16, 1990 o ang tinaguriang killer quake. Nag-iwan ito ng malawakang pinsala at daan-daang nasawi sa lungsod. Isang periodista noon si Art na kumuha ng makaramihang larawan na makikita ngayon sa social media sa mga nangyari noon. Manganganak sana noon ang kanyang asawa, ngunit agad niyang isinama sa kanyang opisina sa Philippine Information Agency. Nang matiyak niyang ligtas sila, agad siyang naglibot at nagtrabaho. Pagka-airlift namin, pareho kami ni Mrs. na gustong sumangguni sa anumang media outlet. Kami na bilang periodista, kami na rin ang naging subject. Ang hindi ko rin malilimutan ay yung nakita ko sa Luacan Airport na isang kadete, hawak-hawak niya yung kanyang putol na paa. Saksi siya sa mga pangyayari sa lungsod mula sa mga rescue efforts at tulong ng mga NGO at gobyerno hanggang sa pagbangon muli ng Baguio City. Napakahalagang gunitain at gawing pag-aaral o kaya gawing inspirasyon din at yung karanasan. Kung naghirap ka noon, yung tinatawag nila na resiliency, paano bumangon ang siyudad ng Baguio, ano yung mga kagipitan, at pinakamahalaga sa akin ay yung dapat makorek yung mali noon. Kasabay ng commemoration na ginanap sa Baguio City Hall, inalala din ang July 16 earthquake survivor na si Rafael ang kanyang karanasan. Sa gumuhong gusali ng University of Baguio, kung saan pinutol ng mga rescuer ang kanyang kaliwang kamay mula sa pagkaipit sa gumuhong pader. Luckily, I survived. So, mabuti nang naputol yung kamay kaysa buhay kong mawala. I'm very grateful. Saksi si Congressman Mauricio Dumogan sa rehabilitation efforts ng pamahalaan mula sa dagok ng lindol hanggang sa pagbangon ng lungsod. Makailang beses siyang naging alkalde at congressman ng lungsod. Natural calamity come without prior notice. So, dapat gawin natin, sundin natin ang talagang palaging sinasabi ng mga expert na mag-prepare tayo. Paano tayo mag-prepare? Unang-una, huwag natin sirahin yung ating mga environment. Kung sinabi ng hindi buildable area yung lugar na yan, huwag kang magpapatayo ng bahay mo dyan. Janice Dennis para sa Bayan.